In 3, 2, 1, yo, Lanceta nga pala at Region. Takinang umuya pa. At welcome back sa bagong Bago. episode ng Is a Wrap. At ngayon pare, sobrang tagal nating walang review. Matagal ba? Para sa akin, parang matagal. Oo, mga bangko-bangko lang din kasi yung mga ina-upload natin ng uli. Ba't ba tayo na busy? Dahil malalaki yung mga proyekto. Gaano kalaki? Big W for the big boy moves. Okay. Marami rin tayo talagang kanya-kanyang inaasikaso. At ang maganda dyan is, itong inaasikaso natin, magme-make sense sa dulo, pare. Let's go. At ako, ganun din sa akin. Sobrang hindi rin ako makapag-commit ngayon. Lalo may parating akong battle, pare. Yun nga. Kamusta? Kamusta pala ang ano doon ba? Kumbaga, nasa anong proseso na yung mga ginagawa mo ngayon? Ako sobrang masaya ako at natutuwa ako sa nahanda ako. Kakaiba siya eh. Parang sa tagal kong, kunyari, bigyan natin ng sample. Yung sa PSP ko. Okay. Kumbaga, aminado rin naman kami ni Sak na tinodo namin yun. Pero wala yung puso eh. Hindi dahil sa yung PSP is backup ng ganito, ganyan, or hindi siya flip top. Ang bawat artist dadaan sa talagang face na burnout or unmotivated ka sa mga bagay-bagay. Parang anong nangyari is motivation namin is pera, yung drive namin yung motivation namin is money driven na parang napakahirap mag-produce ng mga bagong returns na bagong style, bagong paano ko ba to? Bagong atake kapag nakatingin ka sa pera. At sa ngayon, itong sa Accents, ano siya more like fair sa artist at saka sa mismong company. Parang, ang sa akin ngayon, dahil hindi ko siya ginagawa para sa pera, nakapag-produce ako ng mga, kahit ako parang, what the hell? Parang tangina. Hindi lang sa parang kaya mo pa pala, or parang kaya mo pala yan, kasi imbis na babalik ka lang sa dati or gagawin mo yung nagawa mo dati is, meron ka pa palang madidiscover na hindi mo pa alam na kaya mong gawin. At ang makulit, hindi pa yan nagagawa ng iba. Kumbaga, ikaw, kaya nga tayo hindi makapagtrabaho ng mga huli. Anong lagay ko? Naka-focus ka sa... Hindi ako makausap, pare. Kumbaga, mas kausap ko pa yung pader bago pa si Balakid. Pero bago natin daanan yun, bigyan mo muna kami ng pasilip sa ano yung naging proseso mo na ngayon, after ilang taon, tapos pagkabalik nito, mula sa mga napag-usapan natin, yung gutom mo bilang artist, hindi lang bilang dito kasi dahil sa pera o sa ano man. Ngayon na parang bumalik yung mo, tapos ngayon babattle ka ulit, na nakikita mo ulit yung sarili mo na mas kaya mo pa. Anong proseso niyan? Bigyan mo kami ng anong pakiramdam? Isa sa kinakatakot ko nung una is baka kaka-review ko, ako yung parang madamay, ma-adapt ko yung mga shit, naiintindihan kita. kaka-ghostwrite sa iba, baka ma-adapt ko mismo yung personality nila, then ma-apply ko, tas hindi bumagay kasi dun naka-template yung yung sulat ko ngayon. Ang kinakatuwa ko, after isang taon natin na sarap, pare. Isang taon na kami parang dami nga nangyari na nakita ko yun. Parang isang taon pa lang yung mga gigs, simula out of town, pare. Simula nung una nagkatrabaho kami nila, isang taon pa lang yun. Diba? Nakatapos ko pang album dito, pare. EP pala, tapos, sorry. Ngayon pwede ba tapusin ulit ang mixtape naman? Gawin mo lang. Yeah. Pero yun nga, babalikan natin usapan na yun, tol. For sure, naiintindihan tayo ng mga
Kasi yung mga fan natin man Oo. at makasama natin dito, mga artist din yan. Yup. Sa iba-ibang paraan. Mhm. Tulad ng napag-usapan natin kung ano yung mga paparating. Marami dyan, puro artist din sa Oo. iba-ibang way na maaaring related sa hip-hop o basta art. Ngayon, yung nabanggit mo na yan, kumbaga nakaka-relate kami dyan kasi tulad ko, lalo kapag most of the time, hindi ako nakikinig ng Tagalog, Oo. na music. Lalo kapag gagawa ko ng EP, Mhm. ng ano, para lumabas yung authentic ko na sarili na Yan. eto yung style ko, hanggat maaari hindi ako magkaroon ng katunog eh. Ang nangyari sa'yo ganun. Mhm. Ang nangyari is, Sa battle naman yun sa'yo. in-isolate ko yung sarili ko Oo. and nag-try muna ako maglabas ng mga draft Mhm. hanggang sa hindi ko nagustuhan yung draft kasi ito yung dati kong self eh. Kumbaga, like nung sinabi ni Balakid sa last episode na parang pwede siyang ikatuwa ng fan mo, Mhm. pwede siyang ikatuwa ng mga manunood pero Mhm. bilang ikaw na artist, full-time artist, hindi siya masaya eh. Yung proseso na ano to eh, parang sineset ko na yung standards ko na dito na lang. Kumbaga, Mhm. pag sineset ko yung standards ko na dito na lang, hanggang dyan na lang talaga yung ceiling. Mhm. Kumbaga, ang pinaka worst case scenario, pag nasanay ka dyan, is yung tao, wala na ba ma-produce na bago? Mhm. At the same time, kung maraming naglo-look up or nagka-influence sa'yo, At na-inspire mo. oo. na-inspire, is wala ka nang mapakitang bago. Baka yun na lang din yung maging limitation nila. Kumbaga, or, mag-iba yung formula na hindi lalo gumanda kasi, sa akin, nung trinay ko magsulat, okay, nakatapos ako isang round, then tinignan ko. Is this it? Hindi, 2 days ko pa lang ito nababasa yun eh. Di ba? Wala na siyang dating sa akin eh. Then nag-isolate ako, hindi ako nanood ng mga battles. And after ko mag-meditate yun, mag-exercise, basketball, Congrats, pare. brother. Nakita ako ng another way na pagsusulat na parang, sino to? Parang sino tong katauhan na to? Bakit hindi siya familiar at the same time parang ako mismo na ma-mind blown nung sinulat ko siya. Boom! Gets. Parang- Mm. Kaya pansin mo yung mga time na kinakausap mo ako, nung mga nag-beach tayo, Mhm. hindi ako sumasagot kasi parang, Mhm. ang ginagawa nito nila sa titig lang sa langit. Tapos kala mo, may pinapasel sa utak, malalim ata problema. Hindi mo alam, pinubuo ko na pala yung mga yung mga crosswords. So nung nabuo ko siya, pre, nagtuloy-tuloy siya. Na parang, kaya excited ako sa battle namin ni Sand kasi kahit sa kanya, chinat ko siya eh. Sabi ko, man, ibigay mo yung best mo. Kasi ibibigay ko yung best version ni Lanceta. Hindi siya hindi siya as warning. Kasi ba't mo wa-warning yun? As prime ni Lucas ngayon. Mismo. Ang sa akin, bigay mo yung best version mo. Kasi ibibigay ko yung best ko. Pag binigay ko yung best ko at natalo mo ako, Mhm. masaya ako dun. Kasi parang, okay. Kasi para sa akin, ito na yung pinakamalakas na ako eh. Kumbaga, Ginawa niya yan eh. Ginawa ni Kobe yan eh sa isang tournament siya, labanan ng mga bansa. Tapos nakalaban niya yung yung tropa niya, nakateam niya sa Lakers na si Gasol. Aha. Tama ba si Gasol? Correct me kung hindi yun. Tapos, umpisa pa lang, USA sila, di ba? Tapos Kampi niya sila Lebron. ibang bansa si Gasol. Oo, pero ka-team niya yun sa NBA. Na, Pagka-start, binunggo niya kagad. Oo, binunggo niya kagad si Gasol na parang, playing, parang Oo. gano'n. Kumbaga, ganun yung sinasabi mo na parang, hindi ka Oo, mo yung sa din. akin, Pero kumbaga, hindi to babala o ano man. ang gusto ko, wasakin mo ako. Kasi kung yun yung tingin kong best version ko, patunayan mong mali ako. Kumbaga, basagin mo yung expectation ko na yun na yung limit ko. Gusto ko pang, alam mo yun, kumbaga, alam mo kapag sinungaling ako at saka yung pinopromote lang yung shit, pero pag pag nakita mo Ayoko sana sabihin yun, pero- wag na, brother. So yung pa lang, men,
inaano namin, minamaximize namin yung pwedeng gamitin namin ni send sa mismong settings na gano'n. Kasi kung hindi nila alam kaya limited lang yung Accents Battle League kasi onte lang talaga yung pwede. Hindi na siya, kumbaga pag umabot na sa certain number, wala na. Kumbaga kahit pa magbayad ka ng malaki, wala na. And half na. Ilang araw pa half na yung nabibili. Malapit nang ma-sold out yun kasi mawawala na yung yung online ticket. And ito ang maganda. Once dumating na yung half na ticket sold, doon na namin nilabas yung phase 2. Ay, oo nga, no. Nakita ko nga yun. Iyan mo nga kami, bigyan mo nga kami ng pahaging doon. Ba't gano'n? Biglang may lumabas na gano'n. Sa first event... Ano yung nakita mo ba? Actually, napag-usapan na natin yan, di ba? Before. Matagal na. Ngayon, akala ko lalabas pa siya sa mga next na event. First event, nandun na pala. Ang nakita ko doon, kung di ako nagkakamali, B-Boy versus... Babuyan, man. Babuyan B-Boy, no? Yeah, babuyan yun. Kumbaga, kung napanood nyo na yung so ano to, step up, yung parang mga ganun, yung parang... So may battle rap, tapos may ibang elements ng hip-hop na... Ano pa pangalan ng lugar? Elements Centuries, pare. Oo nga, no, Elements. So, hindi ko pwede pang sabihin, pero ngayon, naglabas na sila ng pasilip sa phase 2. Kumbaga, yung phase 1 is battle rap. Battle rap na, yun na yung phase 1. Kumbaga, itong i-announce pa, ganun din karami. So, ibig sabihin, itong phase 2 na B-Boy, pagtapos ng battle rap, meron pang kasunod dyan. Yup. At hindi biro yung magbi-B-Boy, bro. Hindi ko pwede sabihin kung sino, pero kung nasa larangan kayo ng B-Boy, yung nasa top yung aasahan nyo. Kung alam nyo yung B-Boy, bro, breakdancing. Isang element ng hip-hop. Isa sa element ng hip-hop. Para siyang battle rap ng sayaw. Yup. Ano siya parang... Kung magtataka sila, ang mahal ng ticket. Hindi kami pwede magsalita kung ba't mahal yan Hindi, na lang. Hindi, ang sa akin... Ang para sa... kung sino para sa siya ang para sa, di ba? Hindi rin nila alam, bro, na may... bawat artist makikinabang sa lahat. Purchase, sa ticket sales, sa pay-per-view. So, may share ang talaga. Hindi siya kaya siya mahal, bro. Hindi naman siya pang company lang, bro. Kumbaga, so, masasabi ba natin na ng buo sa mga tao o sa amin na mga fans na ang pag-purchase namin at pagsuporta namin dito ay pagsuporta namin mismo sa mga artists. Yup. Okay. Kumbaga, hindi ako yung tao na nasa tamang posisyon para magsabi kung ano yung deal namin sa mismong liga. Okay. Hindi rin kami binayaran naman ng milyon kung yung sa inaakala ng mga tao na didikit sa accents ng battle na money laundering. Hindi naman sila yung taong na naglilinis ng pera, bro. They're just fans ng mismong scene. Kumbaga, matagal na silang sumusuporta sa sa scene. Kumbaga, hindi nila naintindihan yung alam mo yun, porkit nagkaroon sila ng experience na may pumasok na ganito at nag-money launder dito o ano man, magiging gano'n na. Hindi ka pwede mag-money laundering sa loud. At saka, bro, di ba maingay? Ito yung pwede ko rin sabihin sa mga sumali sa PSP. Yung mga MC naman dun, walang alam na money laundering yung nagaganap Kumbaga, wala din naman silang kinita dun sa money laundering shit ni Phoebus Kumbaga, kung paano nila i-paint yung picture na may nabasa pa ako na si Lanceta, Invictus, Akata ang kasosyo sa money laundering na parang, what? Sana nga alam mo yun, sana nga para wala na ako sa Pinas Ano sabi ni Kuya Batang? Sana nga ginawa ko na lang Kaso, masyado pang malambot at mabuti yung puso natin para sa ganung bagay. And, ang accents pare,
dati pang sumusuport sa mga trip nilang artist. Kumbaga, pansinin mo, May ano lang sa kasi. tagal nilang nag-exist, ang unang binigyan daw nila si Tats, Mhm. si Sayad, Okay. then ako. Okay. And para sabihin money laundering, may nandyan si Marshall Bonifacio, pare. Isa sa mga may prinsipyo pagdating sa mga battle MC and kadikit ni Arik. And para sa mga tao, nagpaalam yung mga MC na sumali dito. At na-disclose kay Arik kung ano yung So itong mga tao na to, Ay, base sa mga binanggit mo, kahit Hindi. na kung sakaling di kita tropa, Yeah. ihiwalay ko, as a fan, may taste lang din sila talaga. Yeah, no? bro. Na may, Ano, may baga- gusto lang din silang gawing bagong taste. Gaano ba kahirap bumuo ng event? Yun ang tanong. Kumbaga, tingin din ba nila sa mga MCing pinasikat ng Flip Top is pera lang yung katapat ng loyalty nila? And hindi naman din sila pare, hindi din naman porket pumirma sila dito. Ang pinirmahan nila dito, ownership pare. Gagong ganda nun. Ownership. So, Kung anong ipakita nila sa stage, ay magiging parte nila. yep, kaya meron kaming dashboard, meron kaming, pare, kumbaga, sales, pati sa mga merch, may kami. Kaya para sa mga tao na, Paisip ako doon. diba? Kaya para sa mga tao na nangunguna, hindi rin naman kami galit. Kumbaga, gets ko rin sila na defender sila ng culture at dahil nga nakapasok si Phoebus. Kumbaga, ang masama lang dyan is, grabe sila yung parang mag-paint ng picture na hindi Siguro naman hindi naman- katotohanan. Pero masama, Hindi naman, hindi masama hindi kasi siya dyan, bro. mawawala eh. Ang masama kasi dyan, backfire kay Arik. Parang, imbis na si Arik, umuo siya sa mga MC, bro. Goods. Okay. Andyan nga si Marshall. Andyan si J Black, bro. Cripply. Mhm. Na hindi sumasalang sa ibang liga, bro. Oo nga pala, no? Si paring Crypty pala, hindi ko rin, pares kami, hindi kami And hindi kami kung, nagpakita sa iba. kung i-unblock ako ni Sir Arik, gusto ko siyang senda ng ng formal na invitation na welcome lahat dito. Ultimo si Apok, bro, welcome. Walang dito, bro, kasi kumbaga ito yung platform na para sa artist talaga. Kumbaga, pag nakita ni Arik to, matutuwa siya. Mhm. Kasi hindi ginamit yung artist para sa katarantaduhan. Kumbaga, itong Accents Battle League is platform siya at kayo ang gagawa ng palabas. Ang produkto mo, ikaw mismo. Hindi ka produkto ng kahit sino man. Mhm. Ikaw ang magbebenta. Kasi para sa akin, bro, ito. Nung unang nilalakad ko yung Accents, yung binubuo yan. Mhm. Siyempre, Accents, ito. Mhm. Sila, talagang malakas na yung bentahan. Kita mo naman pagdating sa production nila, matindi na talaga. Tsaka yung mga, At makikita mo talagang legal business lahat sila. tsaka yung mga tao na nagtitiwala sa kanila. Yeah. Kung sino yun, di ba? Sobrang malilinis, bro. Pwede sila background check and ang makulit, bago nila sabihin money laundering tong Accents Battle League, registered sa SEPTO, bro. Nagbabayad ng tax. Magbabayad ng tax. Pati dito sa battle na to. Why not? Kaya naman eh. Di ba? Ito kasi yun, pare. Nung binuo to, tinatanong nila ako, ano bang kailangan ng MCs? Sabi ko, platform, setting na kung saan hindi sila magko-compromise. Gumagal yung utak ko. Ito guys, settings na kung saan hindi sila magko-compromise. And ano yan, sabi nila, sabi ng board members, sabi ko, kung kaya na mag-break even at bumawi na lang sa later on, kaya ba natin hindi isapalaran ang material ng mga MC para lang kumita ng times 3, times 4, times 5? Kaya ba nating gumawa ng controlled environment na kung saan hindi kailangan ng malaking venue or maraming sound system para lang
makater yung libong tao. And by that, what you mean is Limited, man. Exclusive. Kasi ako mismo, pare, ikaw. exclusivity. Ang Ikaw. ganda nun. Ako as fan ng battle rap, wala akong Yes. battle. Manunood ako. Okay. Kahit sa liga to, kahit sa ibang bansa, Okay. hindi naman ako sobrang fan. Kunyari, casual. Casual. Ang gusto ko lang panoorin is Moth versus Sixth Threat. Okay. Okay. At dahil hindi controlled ang environment at libo ang mga tao, Mhm. hindi ka pwedeng umalis sa pwesto mo. Pag umalis ka dyan, may papalit sa pwesto mo. So, umpisa pa lang, gate open pa lang, wala pang battle, nandun ka na sa harapan. Hindi ka aalis dyan. Mhm. Iihi ka man, dyan ka lang. Kasi sa oras na umalis ka, doon ka na sa likod. Gets mo ko? Then, Nagigets kita. Ang pinaka na ano ko dyan, nakikita ko dyan, meron na na para sa ganong klaseng surroundings. At nilarespeto at hinanga natin yung pagkakagawa nun. Ngayon, meron lang ganito na para sa, kumbaga sa madaling salita, yeah. para sa Ito. gantong klaseng setup. Ito yun. Kung ito naman ang gusto mo, Yeah. dito din. Dito. Meron din ito. Ito, kunyari, ang big events sa flip top na yan, man. Mismo. Sila lang ang mismo, kaya mismo. mag-deliver ng ganyan. Look at that. Ayan. Mm. Men, sila lang ang kaya mag-deliver niyan ng 100% success rate. And Mhm. hindi na para sa gasaan. Pansinin mo yung lineup, men. At hindi na rin men. Hindi na rin Alam mo, mag-iiba hindi, yung ganyan. hindi mo na rin mako-contest, kumbaga, greatest. Kumbaga, ang sa akin, number 1, Mhm. pwesto, tatayo ka doon, sobrang tagal, Mhm. ilang battle. Then, sa ilang battle na yun, isa lang yung gusto mo, yung pinuntahan mo, Mhm. at kailangan mo tumayo sa 5 battle na hindi mo naman gusto. Mhm. At ang masakit doon, may mapapanood ka ng Japorms versus Ponger, Mhm. Mama Ani versus Luxuria. Mhm. Shoutouts kay Mama, pero sa battle rap side kasi, at saka sa mga battle heads, hindi, ano yun eh. Kumbaga, di accepted Gets. yung ganun. Mhm. Kailangan mo tumayo doon, maghintay, manuyo, maihi, mauhaw, magutom, tapos wala ka ng energy pagdating sa Moth versus Sixth Threat. Mhm. Isang round lang yung sigaw mo, tas pagod ka na. Tas ang masakit, sasabihin mo kahit gaano kaganda yung laban, wala ang hina nila. Kasi nga, wala ka na. Kahit ikaw mismo, wala ka na ring energy na ma-exert. Diba? Yun. Then, Yun. yun yung 1. Yun. Yung 2, puyat. Mhm. Ang daming batin, ha? Sa daming batin, mapuyat ka. Hindi lang sa fan to, sa artist mismo. Mhm. Isipin mo si Looney, 3 a.m. lagi ang battle to 5 a.m. Mhm. Tapos, nagwawala ang tao. Ubus na sila no? Tapos dadating pa siya ng ano. Paano? Paano kung nilagay mo si Looney 10 p.m.? Baka sabihin pa lang yan, sa wakas! Wala na, 5-0 na. 5-0 na. Ayun yung sinasabi Di, ko. tsaka yung ano yung isa sa pinaka-elemento pinag-uusapan natin dito ay ang enerhiya, batuhan. Yup. Hindi yan katulad ng na ito may experience na rin ako na live o ano man. Kung ako performer din ako, mas malakas ka kapag nagkaka-connection, na may connection kayo ng tao Yup. na parang itatapon mo sa kanila, ibabalik nila sa iyo, mas malakas mong ibabalik sa kanila. Nakita niyo si kaya buhay parang anime pare. Nakita niyo si Goku, gano'n siya kalakas pero hihingi siya ng energy. Para, di ba? At Hihingi dahil niya yung buong yan, mundo. at dahil na-open mo yan, saktong-sakto sa pangatlong hiningi namin. Okay, ano ang pangatlong hiningi niyo? Bilang ako na lanseta na dumaan sa pagiging bagito, Mhm. nag-B-side. Kung mapapanood mo yung B-side ko kay Balakid, wala pa rin reaction. Mhm. Yung Royal Rumble ko, hindi pa rin ganun kalakas. Mhm. Pero, nung nag-adjust ako sa TIU na kung saan malaki yung gap, Mhm. tinanggap ako ng tao, pero ang kapalit is, nagbago yung style ko into, Kinailangan mo mag-adjust. Sa madaling salita, kinailangan mag-adjust ng style mo na hindi pang maramihan upang maging katanggap-tanggap sa karamihan. ang makulit, Somehow. nung tinanggap yun sa isang platform na may malayong agwat sa tao, Mhm.
paano kung nilagay ko yun sa B-side? Sa mas exclusive at mas intimate. Aha. Mhm. Ang tanong, ano pa ang hinihingi mo buod sa B-side na vibes? Mm. Gusto ko sa gitna yung stage. Pit Hindi. style type shit o ano? May elevation pero pwede kang hanggang dito lang. Okay. So- Nararamdaman ko na to So, yun yung pangatlo kong hiningi sa Favor sa... favor sa accent. So, Okay. bakit gitna? Ang hirap niyan. Ang hirap. Mm. Paano yung LED? Paano yung mga Okay. wall? Sabi ko, hindi kailangan nun. Ang kailangan nito sa gitna, gladiator style. Shit. Patayan. Walang Bakit? comfort no? Mm. Walang comfort na kapag type shit biglang tataligod ka lang sa... Walang ganun, bro. Pag taligod mo, Tao tao pa pa rin. rin! Nakaka-excite yun At ang maganda, Dahil dahil exclusive siya, hindi niya kailangan mag-cater ng libo. Okay. At ito maganda, kung anong i-exert na energy ng MC, kakalat, pabilog, at pag Babalik, na-receive pabilog. yun ng tao, Babalik. babalik sa MC, kala mo nag-charge sila tulad ni Shit. Goku. So yun ang Gusto kong floor plan, pare. Gusto kong bigyan ng props tong tong mga natin, mga partners o tong mga natin sa Accents para pakinggan yung mga Yes. favor mo at kumbaga yung pag-negotiate mo parang napupush mo naman. Ano kasi siya mag-work siya both ways. Bigyan mo man sila ng malaki, mag-work yan both ways. Kaya gusto rin namin Maging legal man, maging walang sponsor, walang mag-work siya. When you run the numbers, kaya gusto rin busog yan, lahat. Hindi dahil sa kung ano man. Gusto ko rin ibigay yung flowers sa'yo na pinupush mo yung para sa deserve ng mga MC. Yes. Hindi lang sa battle rappers, Aha. pati sa mga ibang elements na Yep. nilagay dito. Kung gusto ko rin ibigay yung flowers sa'yo na pinupush mo yung deserve at yung pwedeng maging benefits ng mga Aha. talents natin. Ito, nag-come up to nung kakaisarap natin Kaka-question natin na ba't si Sak ang lakas nung sa Cagayan Okay. de Oro. Si Sak ang lakas sa B-side. Si Balakid, laging malakas sa B-side. So parang nagiging siya na byproduct ng questions natin. Man. Kumbaga, ako, as dekada na sa Yup. battle rap, na-analyze ko na. Psychological ng mga fans, ng mga MC. Kumbaga, perfect platform to kahit kanino. Tsaka And- hindi kasi nasisilip ng ibang tao man, maputo lang kita, na ikaw bilang bago maging Lanceta, bilang si Lance, isa ka ng solid fan Yep. na meron talagang background ng hip-hop Yes. sa pamilya, Yes. sa household, Shoutout kay DJ Aris. Yan. DJ Ari syempre, sa household, Yep. hanggang sa naging solid fan ka, hanggang sa nakasampa ka, naranasan mo naman maging artist, Hanggang sa hanggang sa nag-organize. nag-organize siya at hanggang sa nawala ka sa eksena panandalian. Yep. So mas nasilip mo yung iba't ibang perspective ng angles Yeah. tungkol sa hip-hop na to. Yun din yung sabi ko. Nilaban ko talaga to. Kasi marami ring mas okay kung ganito, mas okay kung ganyan. Paano kung libo? Wala kailangan talaga natin mag-stick ng 500 above. Sa bagay, kung kung yung mga, kung hindi sa artist mong gagaling, at kung maging business side lang, bakit nga hindi gawing concert type? Yeah. Diba? Pero dahil sa pinupush mo nga yun, mas Ito mas kasi, nasasabi mo yung pakiramdam ng as artist. a fan, Mhm. may mga classic na lumalabas sa big stage. Yep. Sa flip top, sa iba't ibang liga, sa mga small leagues. Mhm. Hindi nila na ma-maximize yung potential dahil bukod sa ang laki na stage, hindi ma-receive ng tama, Mhm. wala nang iba yung feels kasi hindi mo pwede gawing sobrang formal ang isang hindi formal na bagay. Kumbaga, dapat raw. Ito napag-usapan din namin ni Sir Arik to Kumbaga, sir, ba't di natin gawing lapel na lang? Mhm. Kasi fan kami parehas ng URL at saka KOTD. Sabi niya, di makaka-capture yung yung raw ng vibe. Tsaka yung reaction ng mga tao. Oh, Hindi masasabi. kumbaga,
byproduct din to ng mga Ganda. question ko kay Mike Swift, kay Enigma. Mm. Kumbaga, after nun, okay, goods. Mm. Ano pa? Up, sabi ko. Para hindi kalat yung opinion, kung ano yung gusto nilang i-suggest, kung ano yung gusto nilang, para Hindi ba sumasabog na yung utak ng mga isa rappers natin? lahat dito? sila nakatutok, kumbaga may magno-notif sa kanila Mhm. na, may bagong lumabas. And sa app na yun, andun na yung pay-per-view, Mhm. andun na yung iba't ibang categories, hindi lang battle rap, tulad ng yung huling in-announce ng Accent na B-boy. Mhm. So kung makikita mo yung pattern, battle rap, breakdancing, Mhm. hindi ko na pwede i-disclose yung iba, pero nakikita mo na yung Kung saan Saan yung patungo? pattern, no? elements. So, bukod dun sa dalawa na nabanggit mo na hindi natin pwede ka mo banggitin pa sa ngayon, Mhm. ilan pa kaya ang inaasahan namin na elements na maglalaban o mag-showcase sa... kung hindi mo masasarado kahit na ano lang, tadya. May 4 na segment na hindi ko alam kung tagdadalawang laban. Okay. At isa ka, sasalang sa isa doon. At hindi pwede magsinungaling. So yun pare, binuo yung app. Kasi itong Accent is community. Mhm. Kaya medyo nakaka-disappoint yung mga real heads, at the same time nakaka-disappoint talaga na bakit kailangan yung siraan yung movement na ginawa ng mga taong handang Meron ba? mag-chip in para mabuo tong liga. Hindi siya yung Hindi siya naman siya, ako, wala akong alam dyan kung sino man o naman yan. Hindi na rin para alamin pa siguro dahil labas naman Go. tayo dyan. Pero, hindi kaya normal na siya ng tao, bilang tao. Like for example, Hindi, ito. i-shit ko yan kasi hindi mo ako sinama, hindi ako parte niya, hindi ganun. Hindi naman ganun. Hindi, mahalaga sila. Kasi, pag nandito na kayo sa app, makikita nyo lahat nandyan na. Mhm. Hindi lang battle rap, may comedy, may b-boy, na kanya-kanyang segment. Teka lang. Hold on. Marami yan, bro. Comedy? Yup. Why Di not? natin na-spoil yun. Why not, brother? Shit. Kumbaga, Shit. kung mapapansin Gago, nakikita ko na yun ko. Para lang sa mga tao na Shit. bibigyan natin ng mahabang oras at lalagay tayong timestamp sa start ng breakdown ng laban para hindi kayo mainip. Pero para sa Pwede mo mga ang ibahin tong episode natin. para sa mga interesadong malaman, ano ba yung accents? Para hindi na puro speculations na Kayo na magsasabi kung ano ang accents mula sa sarili nyong perspektibo kapag... pag andun na kayo. So, ano na to? Available na ba? Pwede na bang mag-subscribe? Yes, tickets online, and next week pay-per-view i-announce na, and yung registration sa apps na kung saan marami kayong aabangan doon at Okay. lahat ng opinion natin ay valid. Bakit? As a fan, may isa rin akong kay Sir Arik na parang, so ba't di pa natin ganapin tong gantong battle? Kasi hindi mo naman pwede questionin si Arik sa ganyan. Pero ako bilang Tatanong lang, hindi na akong question. Magkaiba yun curious pare. Oo. Parang, hindi ba oras? Okay. Ganun siya. Kumbaga, nire-respeto ko yung timeline ng utak ni Sir. Oo. Kumbaga, kung titignan mo yung lineup na binuo ko, Mhm. Zaki versus Marshall, Mhm. magtatapat ba sa flip-top yun? Hindi rin naman siya dream match. Kung hindi... Depende, pero kung sa isa buhay, kung Kaya, tournament. kumbaga, walang nag-aabang na maglaban Wala. sila. Oo. Pero, Unexpected, pero parang kailangan. Di ba? dahil Ganun. nakuha ko yung matchmaking ni Sir Arik, Mhm. trinay kong bumuo ng isang barfest. Okay. Okay na. Okay. Na kung saan, Lance, ano yung sa tingin mong first battle? Sige, hiwalay na natin tong na to. Ihiwalay na natin tong episode na to. So, ito ay, ano tawag dyan? Accents, Preview. Parang ganun. preview. So,
Zaki versus Marshall. Bakit, Lance? Hindi nyo pa... Ako kasi, personally, kasi kilala ko si Marshall eh. And tropa ko rin si Zaki. Alam ko na yung title mo dito. Isa up. Isa up. So, yun pare, tropa ko si Marshall. And kahit siya yung tanungin nyo, siya ay loyal kay Arik. And yung prinsipyo niya, nag-i-stand siya sa kung anong tama at anong... Kumbaga doon pa lang dahil di niya na kine-question. Kasi parang ininsulto nyo na yung tiwala ni Arik na binigay kay Marshall Bonifacio. Hindi lang sa kanya, ha? Di ba? Na pumunta dito na, sige maging parte ka niyan. Then, ang dami na namin pinag-uusapan. Iyak namin yun eh. Parang, shit, gusto kong nakita mo yung laban ni, ni New Jersey Twerk at saka ni Big K. Na paikot yung damn, lagi kaming parang, damn, sana magkaroon ng ganyan. Damn, lagi ganun na lang eh. And, dahil doon, nung binubuo ko to, pinili ko na yung mga tao na iniwasan ko yung dream match ng flip top eh. Ayokong magkaroon ng hidwaan. At kung alam nila is, alam ko na sa may kontrata na bawal tirahin ng big league. Bawal banggitin si ganto sa ganyan. Sa pangit na pangit na paraan or pwede siguro puriin. So may guidelines. Yes, man. Kasi tayo eh. Ito as a fan, as a curious fan, you by saying that, matanong ko lang, hindi naman ba, kung may ganong klaseng guidelines, hindi naman ba nalilimitahan ang battle rap itself sa pagpapractice ng freedom of speech dahil may ganon? Hindi? Meron din isang part na tinitignan namin na ganon. Okay. Pero kasi mas iniiwasan namin na ma-brand siya as opponent or... Tsaka yung nabanggit mo nga na tungkol doon na dahil nga sa gantong setup na hindi pa natin ina-announce o na-disclose. Pero dahil sa gantong setup, kailangan mo lang i-showcase yung ikaw eh. Hindi mo naman na kailangan magbanggit pa ng iba eh. Parang ganun, di ba? Pero, nasa kontrata yun kung pipirmahan nila yung part na yun. Okay. So, hindi naman masasabing walang titira kasi andyan naman si Akata at si Jonas na tulad ni Akata at Jonas. Okay, sige. Pag inalisan mo sila ng karapatan, tirahin or mabanggit yung maging sila mawawalan ng strength. Yeah. Parang mawiwirduhan kayo sa battle kasi parang siguro ang pinaka nasa guidelines lang yung senseless na paninira. Yung kumbaga kung reasonable, why not? Kung angle, wordplay, diba? Parang kung out of wordplay lang eh. Yep. And fan service. Basta ang sa amin labas yung liga dyan. Kumbaga, ang usapan namin ni Send, ako hindi ko siya nilimatahan kasi una sa lahat, gusto ko pinakamalakas mo at alam kong mababanggit yung naban ako, ganyan. Hindi kita pipigilan doon. Pero hindi na rin para ako yung sumagad pa doon dahil mas gustuhin kong after nito may susunod pa. Parang ganyan. Then, Zaki Marshall, yung match-up na yan yung personal choice ko. Okay. Na talagang nabuo out of, matchmaking. Na parang feeling ko, hindi kasi nila alam na sobrang lakas ni Marshall man eh. Hindi lang nagtatranslate madalas kapag ka wala sa hulog, kapag ka, alam mo yun. Minsan kasi ganito yun. Malakas siya man sa totoo lang. Kabatch niyo ba siya? Minsan kasi ganito yun. Ang battle rapper, na-stuck sa battle rap. Okay. Dahil ang tanging option lang nila para bayaran sa araw na to is battle rap. That's why binuo yung Accents Battle League kung saan yung bawat galaw mo kung kikita sa'yo yan. Kumbaga, makabenta ang ticket, may pera ka dyan. Okay. Makabenta ang merch mo, sa iyan, may benta ka dyan. Diba? Kumbaga, gaganahan kayo. Parang, damn! Depende na lang sa Di ba? Kumbaga sa ngayon, depende na lang sa volume ng ipapakita kong trabaho. Yung magiging makukuha kong consequences. Yun yung sinasabi ko eh. Sa pang-apat,
Sige, lipat muna tayo sa sa mamaya na yung matches. Di ba, pangatlo ko is yung stage, yung platform. Yung pang-apat is tinanong. Paano na yung niyan? Paano kung bibigay namin yung mga dinidemand yun na TF? Paano natin maiiwasan yung mga binabayaran ng malaki? Di ka na mapangalanan. Na? Tapos biglang manggagago lang sa stage. Siyempre ako na-shock. What the hell? So, paano ang counter-offer, no? Oo. Paano namin masisecure na hindi dadating to ng sabog-sabog? Ganda nun. Lango-lango? Kasi kaya kung kaya. Yun yung sabi nila. Then, dahil gusto ko magtropa ang league owner, corporation, at yung mga MC, why not mag-meet tayo sa gitna? Tulad na sinabi ko sa press con. Kung deserve namin yan, tatrabahuhin namin yan. At kung di namin matrabaho yan, kung anong trinabaho namin yan lang. Para maiwasan yung mga demanding. Kasi pwede kang maningil lang 1 milyon eh. Tapos manggago ka kasi tapos na eh. Nakapirma na. Diba? De, tsaka nabanggit mo nung kahit hindi ka manggago, nabanggit mo mula sa experience mo na nung laban yun ni Sak. Iba yung dating kapag pera lang. Malakas kayo, pero bayad ka na eh. Sa madaling salita eh, parang ganun eh. What if trabahuhin mo yun? Kasi ako galing ako sa 9 to 5. Galing ka sa 9 to 5. Yup. Iba ang work experience kapag ka incentivize. Totoo. Diba? Handa ka mag-OT. Handa kang i-promote yung shit. Handa kang Di, tsaka yun eh. i-expand yung market mo. Yung nabanggit mo na yun eh. Instead of telling the MC, the talents, instead of telling them na you are a worker for working for us, instead you're telling them let's work. You are part of it. Oh, yun. Be our partner. Kumbaga, di ba ganito eh. Kesa maningil ka sa akin ng 500k, trabahuhin mo yung sarili mo, and kumita ka ng mas higit pa dyan. Kung tingin mo, Okay. deserve mo yun. Kasi ganito eh. Huwag mo na pilitin. Ayoko mabatin, bro. Para sinasabihan mo ako namin. Ayoko, bro. Music lang ako. And the ownership, pare, yun yung tinutukoy ko dun. Then, hanggang dulo, Nakakatuwa. may part ka dun. Nakakatuwa, men. Ako natutuwa talaga ako ng sobra. Meron ako nakita podcast, pinapanood ko rin siya. At ang sabi niya doon, shoutout kay Nevin ng Cardelem. Ang sabi niya doon, for the artist, by the artist. Yeah. Parang ganun yung inaano. Kumbaga dahil isa ka sa bumubuo nito at isa ka sa nagiging pinakaulo nito. Ngayon, merong nagbibigay dyan ng nakikipag-negotiate dyan na nasa perspective ng isang artist, nasa perspective ng isang fan, nasa perspective ng isang hip-hop, ng business, nasa perspective ng isang hip-hop, enthusiast, hip-hop kailangan influence. ako mismo sa gagawin kong show mag-enjoy. Parang ganun. Tsaka kinikater mo yung mga katulad mo na talents. Kaya medyo big props din, big props din sa mga partners na paano nila sinilip yung mga binanggit mo. Clothing na sobrang nakakatuwa na support since day one. Wala naman silang hinihinging kapalit, men. And binigyan niya kami ng full freedom sa paano kami kikita for ourselves. Kaya kung tatanungin, hindi kami binayaran ng milyon, hindi kami binayaran ng sobrang laki. Pero pwede nyo kuhanin. Pwede namin kuhanin. Yun, pare. Kasi, tama nga naman, di ba? Baka mamaya bayaran ka namin ng 700k. Tapos, ang total na kitain lang ng laban is 300k. Dilugi pa kami kasi nantarantado ka lang kasi hindi ka nagseryoso. So, dito, pare, pag tumodo ka, di ba, parang bang! Bukod sa mas mataas na percentage na makukuha mo,
Sa app, ikaw yung pipiliin ng tao makita ulit. Ganda nun. At, Ganda nun. mapunta na tayo sa matchup. Okay. Zaki versus Marshall. Okay. Bakit ko siya ginawa? Pagdating sa punches, meron silang style na mararamdaman mo authentic, mararamdaman mo na may stateside, ma-influenced by international Foreign. at saka foreign, and yung proximity ng mga lines nila bago sumuntok. Yung aggression pa. Oo nga, no, yung setup nila, no, parang medyo, Ang nakita ko kay Marshall, okay. si Marshall tatapatan ka niya. Mhm. So kung bumagsak siya, losing streak siya, Mhm. sa tagal ng panahon, itapat mo ako sa malaki, Mhm. magpapantay yung level natin. Mhm. Tulad ng Marshall versus GL. Okay. Marshall versus Sayad. Mhm. Kumbaga, kung nakikita mo yun sa akin, okay, si Zaki losing streak din, pero di mo madedenay na malakas siya. Man, napatunayan niya rin naman talaga. At take note, lagi na ilang beses na siyang sumasampa straight sa big stage. Mhm. So yung mga Kahit ang silipin nyo, yung mga manalo matalo, isa sa, ito as a fan, manalo matalo si Zaki, tignan mo kung paano yung performance niya. Jab. Yun ang tignan mo. Kumbaga paano siya nagiging ganun ka-consistent, at kung meron ka mang maramdaman na kulang sa isang round niya, nakikita mo yung evolution niya, paano niya, alam mong gagawa niya ng paraan sa mga Yes. susunod pa, parang ganun eh. At saka ano siya, kumbaga manalo matalo, malakas. Yun laban. Yun nga eh, Oo. yun nga eh. Kumbaga ito, Wala siyang meron na ba siyang choke na malala? wala pa. Parang, di ba? Wala, lagi siyang Prepared, kumbaga makikipagsuntukan talaga siya. kung titigyan mo walang naghanap niyan. Yun nga eh. Pero ang isa din sa pamantayan ko kung bakit nabuo yan is Zaki versus Lanceta, walang naghanap nun. Pero nung nagharap, boom! Totoo. Isa sa nakikita ko yan doon na sila yung first laban, Sila ba? gitnang stage, Okay. na sinasabi ko na kung aggression lang at aggression, makikita mo yung distance, yung gap Oo. na mas mataas si Zaki. Sa aggression. Pero yung tulad ng sinabi ko na sa tuwing tinatapatan mo si Marshall ng malakas, nag-i-step up siya at napapantay niya yun. Ang kinakatakot ko sa laban na yan is magwala sila parehas. Yun nga eh. Tsaka buo dun yung technical side din ni Marshall na kung kaya niya talagang magbigay ng ng flavor na kung hindi man presko na presko para sa mga Tagalog o Yup. ano man, ay kaya niya talagang gamitin sandata yun para Yup. mag-make sense sa huli. Di ba? Bakit ganito? Bakit gustong-gusto ko tong battle na to? Bakit? Ang hinahanap nila kay Zaki na nasa big stage ngayon is Zaki ng Pumugan. Ngayon binigyan kita ng stage Na kung saan intimate ulit ang Kung saan ka naghari. At isa pa, ang kalaban niya si Marshall Bonifacio na sobrang tagal nang gustong makaranas ng ganong stage. Actually, Na fan ng foreign leagues. Actually, natatalakay na nila parehas yung mundo ng big stage, pero Diba? alam natin na ibang maaaring lumabas na katauhan kapag exclusive. Nung walang kompromiso. Kasi syempre, pag big stage man, may responsibility ka na i-engage yung crowd. Sobrang ano mo naman nun, selfish kung tatayo ka lang dun, maglalalim ng sobra, tapos yung tao nga. Okay, yun yung point ko, na bilang isang lyrical, Okay. hindi ko na isisisi sa crowd kung bakit walang reaction. Dati ba, matanong kita masingit ko, dati ba medyo Oo. nung bago, naiinis ka pa na, hindi nyo na, Ang bobo nyo, parang ganun. okay. Hanggang sa, So may ganun ka rin pala, okay. hanggang sa mas madali, hindi naman sa mas madali, pero mas masakit sa akin i-adjust, pero mas madali para sa utak ko. Na makakitang may nagre-react, na masaya sila, na ano. Pero, ang isang tanong dyan, sa isang banda, ano pa ang kaya kong i-produce kung hindi ako nag-compromise?
Yun. Kumbaga, dito, malinaw. Mhm. Malinaw kayong maglalaban. Mhm. Parang ano yun yung eh, tribes. yung image rin yan para sa akin, parang Nakikita mo kung sa pagkakaintindi ko, ito tinan mo, yung mga malaki respeto sa mga kababaihan natin. And sa kailangan mo nilang manamit, Aha. lalabas sila eh. Kailangan nila magsuot ng pansuporta. Yup. Supporter, kung medyo jogging. Pero pag uwi nila sa bahay na kaya nilang tanggalin yun, Mhm. dahil kaya nilang, nagigets mo? Aha. Yung comfort, Oh. yung safety, yung security, Andun. tatanggalin ko na to, okay, na parang hindi ko na alam na supporter o hubad. Kumbaga na parang yung sa sinasabi mo, eto ka eh. Oh, mas totoong ako. Ike-cater ko sa inyo yung totoong ako na hindi nyo pa nakikita. So, itong nakikita mo, men, panoorin mo na lang, sinisigawan ni Zaki si ano. Ganda mo. Marshall, baktal. Tapos, intimate yung mga tao na sa gilid. Tapos, isipin mo, tapos, andyan lang sila sa baba. Aapir-apiran niya. Ano? Shit! Tangina, ngayon pala Isa na-excite ba? ako. Isa ba? Tumataas yung ano ko. Ulitin. Siyempre, sa ganyang, parang, Mm. wala, isa ba? Ulitin. Tapos, ulitin yung punchline na kung saan sasabayan na ng tao yung mo, mga last words. Ngayon kung nakikita mo, men, kung sinisigaw-sigawan ni Zaki si Marshall, tapos yung straight face ni Marshall na, teka lang. Time! Round 2, para kayo, Marshall ko ni Marshall. Grabe. Tapos inaangas-angasan niya rin si Hindi, ganda nga rin yan nung una ko nakita. Ang galing na itong matchup na to. Kasi, Ayan, pinagmamalaki Hindi ko natin- magandang matchup ko yun. ang ganda na nakita ko pa lang kagad siya eh. Actually, may consult na nangyari sa atin. Nagtanong na ako, tingin mo ba? Oo. Kasi Pero nung lumabas na yung pinaka tapos, puta ko, sabi ko. kasi may certain taste tayo. Mhm. May magagagaling mag-bars pero hindi umaabot sa standard natin. Pero itong mga to may distinct style na kung saan pasok sa panlasa ng mga hindi nakakaintindi. Pasok din sila sa casual fans. Pasok sila sa, Sa mga artist din talaga. Mhm. Oo. Next. So yun. Bang! Wasak ang stage. Lanceta versus Zenlook. Why? Ayan. Sige nga. Para sa amin, Mhm. kung ililista mo lahat ng left field, Mhm. si Lanceta ay nagsimula sa left field, pare. Mismo. At yun ang aking domain. Yup. Nakita mo ko kung paano ako pahirapan ng sarili ko man para magbabaw. Mhm. Hirap na hirap akong tawag doon? I-adjust. I-adjust yung sarili ko. Pero, nagagawa pa rin naman. Pero, what if, diba? So, galing ako doon, nakapag-adjust na ako. Teka. Diyan sa binabanggit mo na yan. Teka lang, ako muli as a fan ni Lanceta, lalo nung mga early days Aha. ng intricate, ng left field na Lanceta talaga. Yup. Na masasabi kong makasarili. O hindi mo makasarili, mas exclusive na content ng Yup. Lanceta. Dahil dyan sa nababanggit mo, masasabi mo ba na ibabalik yan? Hindi. Masasaksihan. May bago pa. Paano mo Hindi. iba? Tandaan nyo, kapag ako humiling ng kalaban. So, ikaw, sa bagay ikaw na gano'n nito. So, ikaw ang humiling Kapag nito. ako humiling ng kalaban, Mhm. hindi dahil gusto ko siyang wasakin. Okay. May sapat akong respeto sa'yo para ipakita yung tunay na ako. At Ang ganda nun. marami akong kinalaban na wala akong respeto, kaya ipapakita ko sa inyo yung watered down version ko na kahit mag-freestyle ako, patay ka. Yun ang pinaka-disrespect ni Lanceta. Shit. Kapag di ka pinaghandaan, tulad ni Sak, diba? Tulad ni Sak, sabi niya, Tulad ng pinag-uusapan natin. Yeah. Yung sabi, paano yun na pag-usapan natin nakarang balikan niyo yung episode Yung na napaganda sabi nun. ni Sak, Si Sak, Hindi. tawag doon, kapag ako ng Mac, mas malangya ang paraan dahil pag ako ng Mac, yung kalaban, di ko pinaghahandaan. So, ang sa akin, hindi pinaghandaan. Pero hindi ako yun. mismo. Ito ay para sa crowd. Ito ay para sa judges score. Ito ay para sa mga
online people. Tsaka muli nga, dahil sa ang battle rap, actually naman talaga, ang parang biggest respect sa kalaban ay, di ba? Sumagad. Yep. Kumbaga. And pag nilista mong left field, ano ba ang left field racism? Hindi lang pangkaraniwan, man. Yun lang naman siya eh. So, maraming left field, pero sa by saying na hindi pangkaraniwan yan, enlighten mo nga kami. hindi naman porkit sa Left field, ang unorthodox. abstract, parang gano'n, abstract. Hindi siya yung pangkaraniwang na yung At hindi siya exact. Hindi siya formula, exact. kung paano ibagsak, kung paano ano. So, kung lililista mo lahat, andyan si Sayad, andyan si Emar, Yup. andyan sila, sino pa ba? Sila Article Clipted, sino pa? Sino pa mga left field? Tweng? Para sa akin, Tweng. No? Tweng. Marami pa. Send Luke, siyempre. Madalas, ako, si Send, si Invic. Ngayon, may criteria para magkaroon ng sapat na pasok na yung magko-connecting points kami. So, ano yung ginawa kong criteria, pare? Hindi lang basta malalim. Dapat sumusuntok ka. Dapat kontrolado mo yung verse structure mo. Hindi ka lang yung basta nag-i-spew ng random shit. Dapat kahit alam mo malalim, kaya mong i-present ng malinaw para yung, alam mo yung expected mo nang magsigawan to. Ngayon, nung dinaan ko lahat sa proseso, ang nakita ko is si Zend. Nakita ko si Zend parang, Tapos, natalo niya na lahat ng left field, Oo nga, no? Di ba? Tinalo niya pala lasahon si Sayed naman. Tignan mo yung pinagkaiba ng Lancetang humarap kay Sayed sa humarap kay Pistolero. Ibang-iba. Tapos yung humarap kay Sixth Threat after that, iba na siya. Kumbaga, ngayon, itong si Send, kaya ko pinili is gusto kong magkaroon ng isang laban ng ngingiti ako habang dinudurog. At kung titignan, bar-oriented yung kay Zaki at Marshall. Okay. Sila ang pakiramdam ko, pinakamaraming reaction. Hindi man pinakamalakas, pero pinakamaraming magre-react kasi yung formula nila na 1-2 at saka 4 bars. Tsaka 4 bars. Tapos sa amin ni Send, another type of battle rap na kung saan Ibang flavor. Dito naman nakafocus to sa left field. Aggressive, crazy, abstract. At the same time, paano namin siya gagawing effective. Ngayon, nag-usap kami ni Send. Sabi ko, anong rules? Okay. Kasi, naman ako lalaki ako kausap. Lagi akong ganun. Okay. Walang damay ng pamilya, okay. No shit. Basic. Medyo rin kasi yun eh. Medyo parang hindi, para sa akin lang. Minsan pag medyo rin yun. Depende sa pagkagamit kung malikain. Pero pero diretsong pandadamay lang parang siya eh. Parang for what? For what? Parang gustong ginago mo na yung tao. Kinalat mo yung basura niya. Hindi mo ba kaya magsulat ng bars? Okay. So yun, Lanceta Zenlock, gusto ko magkaroon ng silip yung tao na ang left field ay isang nakakamanghang style ng rap at hindi siya dapat tignan na weirdo. I-highlight namin na yung strengths ng left field. At the same time, magsha-showcase kami ng flow. Okay. Mag-showcase kami ng ganito. Kung ano man. At sinabi ni Lucas sa akin, nung nag-usap kami ng huli, tapos na siya. Ako patapos pa lang. At ako, kumpiyansa na ako sa sarili ko na malakas ng laban to. Ako kasi excited kayo, nakikita ko sa'yo. Excited kayo. Iba kasi yung pag-artist ka tapos magagawa ka tapos excited kayo, di ba? Parang kasi kung titignan, di ba, nung nakasubaybay ako sa kanya at isa siya sa nakakapagpaano sa akin, nakakapagpainganyo ulit manood ng battle rap. And gusto kong magkaroon ng gusto kong magkaroon ng
silip yung mga tao na si Send na yung next. Parang ganun. Next big shit, parang ganun. Okay. And gusto ko pagkatapos ng laban namin is abot. Actually, maraming nga ring big shit o maraming next big shit. Pero kung skills, pero kung sa flavor, 'di ba? Send Parang talaga, men. para sa ating mga artist din, 'di ba? Na may pagka left field din talaga. Ako kung tatanungin. Napakaganda eh. Kumbaga, kung papanoorin mo, katulad ng kanina, pinanood natin Zaki versus Marshall. Iba't ibang konsepto yung malalaro. Kumbaga, sabi ko sa kanya, maging ano ka, maluwag ka. Tsaka dito dahil sa meron pa tayong mga hindi nababanggit o hindi pa na-disclose na namamaya yun. Oo, na hindi natin na-disclose. At dahil doon sa mga yun ay ibang pagkatao rin ninyo ang makikita nila ng bawat MC. At may make sense din yan pag pag na-disclose yan. na yan. Mamaya yan. Mamaya na baka agad. Mamaya. So, after, kaya pansin mo bakit nagko-communicate yung mga magkalaban. Okay. Kasi parang ano to eh, gusto nilang gumawa ng classic eh. Ayaw nilang magkaroon ng ano eh, ng mancha kahit ano. Kumbaga, walang damayan ng ganito. Okay, lalaki ako kausap. So may mga ganun na deal. Straight lyricism, walang gimmick, at wala ding lugar para sa gimmick. So, bar-oriented ang Zaki Marshall, left field, solidong lyricism yung at showcase, ano pa ang kayang gawin ng lalim. Okay. Yun. Okay. Dadalin namin sila sa mundo ng lalim na kung saan mabababawan na sila sa lahat ng mga pangkaraniwan. Okay. So yun, Lanceta versus Sendlock, asahan nyo na. May ikakagulat pa kayo dun sa laban na yon na hindi na namin sasabihin. At feeling ko naman talagang isa sa kinagulat ko gusto rin pala ako kalaban ni Send. Hindi pala siya yung ako lang. Kumbaga, tingin ko naman. At saka dati hinihingi ko na siya kay Arik eh. Kumbaga, may ganun na. Kilala mo ako, brother. Kapag pag gusto ko talagang, kunyari, sawa na ako sa, alam mo yan, yung chismisan, patawa, mga type shit. Gusto ko talaga kalaban mga yung kung saan ako galing. Mas madali para sa akin. So, yun yung Lanceta versus Sendlock. Ang pinakaasahan nyo dyan is mga bagong style namin. Na, yun kasi yung gusto namin mangyari. Yung full force. Paano, kung si Send ay nakapag-adjust na sa big stage, ano pa kaya si Send sa controlled environment? Okay. Isipin mo, sinisigawan niya ako. Yung kunyari, niraratrat niya ako, "Ato mo na mahiga! Palboro sa mahiga!" Tapos, yung mga rhyme scheme niya na mas biglang papalit ako. Putang ina, para kaming toro nagwawala nun, pare. So yun, ang para sa akin, grabe yung laban na yun, men. Oo naman. Nakikita ko na siya. Next is J Black versus Cripply. Hindi to hindi rin pagkakatapat na. Hindi rin to dream match ng Flip Top, men. Wala rin to sa again, wala kami sasagasaan kung tingin yung aagawin namin. Pero kung di ako nagkamali, ngayon palang lumabas si Cripply sa ibang liga, no? And dun pa lang. Maliban sa sa liga nila sa Dun pa lang dapat natapos na yung speculation. Kasi nandyan yung mga loyal sa Flip Top, man. In-expect siguro nila yung contract signing is yung parang hinggan dito ka lang. Okay. In-expect siguro nila ganun. Hindi nila alam yung kontratang pinirmahan is ownership. Hindi, tsaka bago kayo magbigay ng opinion, hindi nyo ba pinagkakatiwalaan kung paano mag-isip yung mga MC? Idol nga eh. Kumbaga, sila ang experience, sila ang nasubok, sila ang naranasan ng mabawasan yung pagkain sa lamesa, naranasang sobra minsan. Sa tingin mo, di ba? Sa tingin mo. Tapos ikaw bibigay ka ng opinion na ito lang si Lons nagpapauto. Di ba? Parang, god damn bro, ito isa pa to. Yung parang, Cripply sa tagal niya kay Arik nang hindi siya lumalaban sa labas, tingin mo masisilaw yan ng pera? Ganun ba kababa tingin ng mga tao sa kanila? Hindi ba pwedeng pinaalam din nila? Hindi ba nagustuhan lang din nila yung
settings, platform, yung kung paano i-market yung sarili. Hindi naman to yung parang ito na yung magdodraw ka ng line na, sino sasali dito? Diyan na kayo! Hindi ganun yun. Wag tayo masyadong, tawag dun, telenovela style na drama ng Pinas. And, Wala, hindi matatanggal sa Pinoy yun, man. kung titignan, Creep Lee versus J Black na parang tagapagtanggol ng flip top, pre. Doon pa lang parang, bakit, sa ako muna. Sige. Bakit na buo tong Creep Lee J Black? Bukod sa, ang gusto ko talaga dito, kung ba't sila yung nasa gitna. Sila yung nasa pagitan ng bars at saka mga masa. Okay. Para sa akin, kumbaga kaya nilang tapikin. Kumbaga, kanina, make sense, Zaki versus Marshall, bar-oriented, talagang magpapaulan yung mga yan. Tapos left field, kumbaga, after nila mag-bar-oriented ni Zaki at Marshall, busog ka na dun. Tapos papakitaan ko pa ng left field exhibition ng Lanceta Zendlo, busog ka na sa left field. Kumbaga, wala ka nang hanapin ba? Okay. Kumbaga, lahat yan nakakategorize. At ang pinaka sa akin, Bisaya versus Tagalog final stage. Kumbaga, dami na kalaban ni Cripley na katsaka ni J Black na Tagalog. Ang naging sila yung nagpa-start ng Tagalog Bisaya sa flip top So, ang nasilip ko kaysa ikasa ang Cripley EJ Power na hindi rin naman nila hahayaan makasa dun. Ganon sila ka-loyal, man. Hindi pwede. So, ang nakita kong silip, sabi ko, J Black? Pagkalapag pa lang sa utak ko ni J Black, shit! May hinanakit si Cripley sa Cebu, sa Visayas, nang niluto siya. At the same time, may bad trip si J Black na lagi kang nang lalait ng Bisaya. At parehas silang nagpo-promote ng sugal. Ang dami nilang connecting points, pare. Okay. Ikaw, ano nakikita mo sa battle na yan? Ganda napakaganda niya na kasi, yun nga, kumbaga yung nabanggit mo na yun, yung naging karanasan ni Cripley sa mga Bisayang kalaban at Bisayang lugar. Di ba? Ongoing At the same time, hindi ko sure pero alam ko hindi Tagalog na Tagalog siya. Kumbaga Tagalog siya dahil Luzon. Pero ano bang Bicol? Bisaya na rin ba? O hindi. Luzon pa rin. Luzon pa rin. Okay. South. Pero malapit na. So, ikaw, ano nakikita mo dyan? I-visualize mo sa utak mo na nasa gitna sila ng stage, nakapalibot yung maraming tao. Ang dyan, kumbaga, matik na unpredictable yung mga magiging atake ni Cripley. Yes. Na magiging, kumbaga, maaaring parte ng pag-uusapan hanggang pagkatapos. Diba? Ng event. Habang hindi mo pwedeng i-santabi yung pambubutas ni J Black. Yung pambubutas ni J Black na paano kanya gagawan ng angle na oo nga, gumiganon siyang na parang, gago. Diba? Tingnan mo kung paano niya nabutasan si Pistolero, nabutasan si Mot. Ito yun At kung ano ang naging epekto sa mga MC na yun after ng laban nila kay J Black. Tingnan mo to Diba? Kung bakit si J Black din yung isa ko sa tinawagan agad. Sige. Men, yung ginawa niyang butas kay Mot na dala hanggang flip top. Unang round ng Matira Mayaman, nadala hanggang flip top. Last battle ni kay Tipsy. Ganun siya ka-effective humanap ng hindi nakikita ng iba. Ngayon, ano rin siya, originator ng angle at na masisilip sa isang tao. At isa si J Black at si Cripley ang madalas nagma-maximize ng gamit ng settings. At saka ito pa, ang isa pa. So ngayong bilog yung stage at alam nilang bilog yung stage na sa gitna, magra-wrap circles around si Cripley. Totoo. Ang daming daming pwedeng gawin At saka ang maganda dyan yung contradiction ng emotion, contradiction ng emotions na pwedeng rumatrat to si Cripley tas biglang subit ng patawa na talagang unpredictable.
na somehow direkta pa Oo. rin. Tapos biglang babanat ng puro direkta to si J Block At- na may konting sasabi natin drama. Aha. Pero gamit yung drama na yun as angle para diretsong boom! shot kay At Cripply. ang Ganda makulit nun. dyan, alam natin ang mga pwedeng gawin ni Cripply. Mhm. Ang hindi natin alam kung ano yung pwede pang gawin ni J Black. Kung paano mag-flow din yan. Kaya niya rin eh. Yun yung kinakatakot ko kasi ang... Ito pa. J Block. Isa buhay. Mhm. Isa buhay. Aha. Cripply, nagkampiyon ng hindi. Sinasadya. Si Cripply yung ano, di ba? Sa kanya yun, di ba? Yung, na yung parang hindi naging sumasali. na, Tapos sa sumali, hindi nakuha. So, ang daming silip na makikita eh. So, tsaka nag-represent, na ito isa sa pinaka hindi na pag-uusapan. Nag-represent o naglagay sa mapa ng kanilang mga lugar. Di ba? Cripply, Bicol. Sino naglagay ng Bicol sa mapa ng hip-hop? Cripply. Sa Cebu. Hindi Sino man nagbigay ng championship? J Black. Black. So, Si Iloni kasi hindi mo pwedeng maano sa Cebu kasi nasa Manila na siya. Cebu since pa rin siya. Pero hindi siya, alam mo yun? Cebu pa rin, pero Luni na yun eh, sa madaling salita. Kumbaga, i-ano na natin siya, ihiwalay na siyang category. Nasa celebrity tier na yan, legend tier. Pero ito tulad nito, J Black nagbigay ng ano sa Cebu. Tapos, nagpapatakbo rin ng yung ba, kumbaga may organized. mga ano sila, kumbaga sa madaling salita, yung mga roots na binit-bit nila hanggang sa dito sa... So, i-visualize mo yung aggression pa lang nila. Mhm. Man. Tsaka feeling ko yung... Hoy, Bisaya! Mga ganun pa lang. Itong dalawa na to, sila yung parehas umatake na pag umatake, alam mong pwedeng ikapikon ng kabilang parte. Di ba? May ganun sila. Meron silang nakakainis na. Itchy feels. Tama. Tangin na ito pala. Tangina ka. So, nakikita ko dyan, instant classic. Pero, Wholesome. para sa akin, kahit nakilala natin sila, sobrang unpredictable niyan. Okay. Nahirapan akong iano siya eh. Kumbaga, hindi ko alam kung magpupurong asaran sila. Basta para sa akin, dapat yan na ang last, yung final battle ng Tagalog versus Bisaya sa rap battle. Kumbaga, siya na dapat magsasarado? dyan na mag-end yan. Para sa akin yun. So, yun. Cripply versus J Black, automatic yan, pare. Okay. Undecided pa rin ako kung sinong para sa akin dyan kasi masyado siyang maraming pwedeng mangyari. So, yun. Next is pang-apat. Okay. Ano yan? Sino pa nga ba? Invictus versus Lip Cram. Yan. Invictus versus Lip Cram, ang pinakakagandahan nito, ako kasi, iba yung gusto kong makalaban nila. Okay. Pero ang kinaganda nito ay unang tanong pa lang ang hiningi na nila sila. Isa't isa na. Nang hindi nila alam, pre. Pero ang alam pa lang nila kung sino itong nasa roster pa lang. Kasi naghahanap pa lang ako ng, yung oras na yun, naghahanap pa lang ako ng makakasali. Kumbaga. Pero para sa kalinawan ng mga katulad namin, hindi naman nila hiningi yung sarili nila out of nowhere. Hindi. So, ito na yung roster na. Ito yung mga pwede mong pagpilian yan. Kumbaga, sa first event. Kung sino yung umoo at nagtiwala sa akin na hindi to scam, Okay. Pero sa una, tingin talaga nila, guni-guni ko lang daw to eh. Kasi parang too good to be true na magkaroon ng ganyang freedom ang artist sa ganyang platform. So, yun, nung pagka-oo ni Lip Cram, sabi ko balikan kita, batch. Tapos si Patrick, ang dapat kasi talaga niyan is 2-on-2 kami. Okay. Versus Saint Ice at saka Chris Delano. Yun yung unang... Chris Delano, okay. So, yun, dahil hindi natuloy, si Vitrum versus ako sana, nag-pass na... May hindi, ganun. dapat Vitrum Balakid. Vitrum Balakid. Tapos, nag-pass si... Hindi ko alam kung nag-pass si Vitrum. Dumating sa point na, okay, tama na yung wag na natin gawing show to, gawin na lang natin tong art. Yun na, send look. So, ito na nga. Wala akong mahanap para sa kanila and At saka sabi parang, ko, bumili na kayo. tsaka parang to, kung di ako nagkakamali, no? Unfinished business to. Unfinished business. Dahil and supposedly,
ang kalaban mo, Ang kalaban ang dapat kalaban ni Lip Cram is sa close room, si Invictus. pandemic, Yup. tama? Tapos Yung last parang minute akong pinalit. short notice ikaw na. Tapos doon na nagsimula yung aking Ispracadus Chiwari Waps. Si Mari Waps, okay. Yun. Okay. So, nakapaghanda na raw si Lip dati pa, pero handa niya raw ibahin yun kung ganito yung settings. At handang bumawi si Lip dahil galing siya sa pagkatalo kay Katana. Habang, Si Invic natalo kay Katana. okay. At ang maganda dito, Oo nga, no? si Lip, ang kanyang point kung bakit na, yung pagkatalo niya sa isa buhay medyo kine-question niya. Okay. Dahil hindi siya ng MAC buong tournament. Doon pa lang nakita mo na ano siya, doon committed siya na Actually, bagong anyo na hindi niyo pwedeng sabihin na MAC lang yung ano ko kaya Actually, gawin. nung Kailangan mismong- yung makita nung yung mismong nung mismong ahon, Aha. first meet namin, after nung laban niya, nagkausap kami. Mhm. Solid din kasi parang, di ba, syempre, Yeah. nagulat ako, ba't ako kilala di ba? Mhm. Parang, tapos nag-open niya. Yun yung sinabi niya sa akin din na parang, hindi ako, pride ko na yun, sabi niya. Aha. Hindi na, namang na, MAC. kahit hindi ako mang-mak, eto ako, parang kaya ko. Mm. Tapos parang yun nga. Ang ganda nun nung natalakay mo na yun. Totoo yun. Hindi siya random bro kasi Kumbaga yung sinasabi, yung pinakamalakas na sandata ko na sinasabi niyong yun lang kaya kong gawin, hindi ko na ginamit. Parang Mhm. gano'n di ba? para siyang may gusto ng patunayan si Lip na hindi ako malakas dahil malakas ako mangulol. Tsaka tulad Malakas ng- ako kasi malalim din ako, marunong ako mag-bars, malakas ako mag-multi, maganda Alam ko flow yung- ko. tsaka alam ko yung ano. Hindi pwedeng ma-overshadow ng pangmamak ko yung lahat ng skills ko na yun. Mismo, ang ganda nun. Nung una kine-question ko, Lip, bakit? Oo. Kailangan mo alisin yung special move mo, doon ka malakas eh. Oo. Sa'yo yun eh. Tapos, at the same time, meron din naman akong pride at ego na maging lyrical ulit. Oo. Ba't ko kine-question yun? Tama. Na gustong improve yung sarili sa ganung plus. Tsaka ito ipapaalala ko lang sa'yo na dati, nasilip ko na rin talaga bago ang flip top lip cram. Mhm. Tulad ng sinabi ko sa'yo dati sa ibang review natin yun na pag-usapan. Nakita ko na siya Mhm. at pinatunayan niya na yung sarili niya. Bahay katay. Mga ganong liga, bahay katay, kung saan ko pa siya nakita at Sa bagaling silip. parang meron na siya Pulo? Hindi ko alam kung napag siya, pero basta yung run niya rin sa bahay katay parang bago pa yung bago pa yung dati Mhm. meron pa nakalaban niya na si Smaglas Sa bahay ka. sa bahay katay. Damn. Doon pa lang subok na. Semi-finals ata yun. Tapos, Dikit din. para sa akin. Okay. Nung panahon na yun, Mhm. at sa edad ko na yun, nasa fan, alam ko wala pa sa flip top si Lip Cram nun Aha. Tapos, ang naging finals ata nun, ang ganda nun. Si Mab. Mab Oo. versus Yan, shoutout Smaglas. kay Mab. Shoutout kay Kuya Mab. Ano daw yan mentor, parang kuya ni Jonas. So, yun na nga. So, dun ko nakita na hindi pwedeng ibigay si Lip Cram sa pang-body bag lang. Baga yung, ayoko rin naman yung maging, alam mo yun, yung parang maging generous sa MC na pupunta ka lang dito, magpe-perform, papatay ng whack na MC. Gusto ko pahirapan ka rin. So dahil gusto mo ma-improve, lalagay kita sa controlled environment. Patrick, sinong gusto mong kalaban? Shit. Lip Cram. Okay. Mhm. Okay. Nakita mo yung grudge match, sumingit ka sa battle namin in Vic, putang ina, umatras ka ng unang laban nyo, yari ka ngayon. At ang pinakamaganda, hindi talaga yari si Invictus. Bakit? Nasa prime si Invictus ngayon. Isa na sa pinakamalalakas na, tulad ng ni-review natin kanina, yung Katana versus Invictus. Diba? Doon pa lang, nakikita mo na si Invic ready pang mag-break ng Tsaka naglalabas pa siya ng ceiling, baka bago pa. Diba? Naglalabas siya ng bigla na Ngayon nakikita mo na, Grabe. Ay. parehas may gustong i-prove. Shoutout Tapos, ipagbabangga mo, bang! Shoutout sa producer ko sa lahat ng pinoproduce niyang shit. Mhm. Mga pinoproduce niya rin tayo ng mga beat. Shoutout Tayo sa'yo. namin, ibang pagrespeto niya rin talaga
ano siya, kay Invictus. Siyempre, men. Kumbaga yung, kasi, hindi rin basta-basta to, men. Kung ganito ako makipag-usap, ganito ako mag-review, ganito ako magbigay ng opinion. Ganun din yun. Ganun din yun. Kasi kami, bago natin gawin Kay Sean. shit to, Sleek MF, ang pangalan niya as producer. Bago natin ginagawa na namin, nanonood kami na, tapos ipopost din talaga namin na, takin na alam, pwedeng ganito yung kahulugan niya. Kumbaga, isa sa maganda nga kung medyo introvert siya, pero sana maimbitahan na siya dito. Alam mo naman, welcome lahat dito. Puta. Pero yun nga, grabe yung Invictus. Lagi naman. Yes. Pero ngayon parang naglabas siya ng na parang, di ba na parang, ito gawin mo, parang ganun. Hindi mo magagawa to, di ba? Parang, ang makulit dyan, sa taong may gustong i-prove, Ito, men, isa pa. Sa taong may gusto rin i-prove, kahit na alam mo yun, malayo pa ang gap sa skills, kung parehas may gustong i-prove, puta, pag tumalon yan sa level na ganyan, win-win para sa parehas. Yan parang, okay, naabot ko yung level mo na ginagawa. Ito lip cram. Dati pa natin sinasabi, with title o hindi, grabe na. Ilang beses siyang umabot ng finals, man. Ilang beses ba siya umabot ng finals? Dalawa. Tapos ilang beses siyang umabot ng quarterfinals. Ilang beses siyang nasabihan na pwedeng sa'yo yun eh. Habang merong Invictus, ito bilang fan lang din, men. Flip top days. Bago dumating ang PSP, World War. hanggang sa pinakahuling laban ni Invictus, men, may winning streak siya. Kakabasag lang, di ba? Tama ba? May winning streak siya. Mula parehas pagka-champion ay mula nung pagkasali niya isa buhay, so siyempre 4 yan. 1, 2, 3, 4. Pinatay si Pistolero. Pistolero na ba kagad yung next? Tapos Katana. di ba? Kumbaga ngayon lang siya natalo. Same as Lip na, di ba? Ganon din, kakabasag lang din. Kakabasag lang din, di ba? Tsaka, Pagkatapos may grudge match nga yan dahil naikasa na before dapat. tapos sumingit pa si Patrick sa battle ko na sinabi niya, hindi ka aabot sa finals. Kung ako yung nakaharap mo nun, hindi ka aabot sa finals. Yung sa PSP. Di ba? Teka lang. Yung ano? Yung sa Gapo. Oo. Okay, sa Gapo ginanap. So, at the same time, yung na-review natin kanina na para sa atin, Invictus, isa sa judges, sila Liv Cram, ay 3GS. So, pwedeng magkarong, mo yun, hindi lang siya basta may gustong i-prove, pwedeng may Nakikita mo ba? May init eh. May init, yun yung pinakamahalaga, mainit eh. Okay, dun pa lang, nakikita mo na, ito yung pinaka-unknown na match kung ano yung gagawin nila, men. At saka kung anong lalabas, kung anong lalabas na pinaglalaban nila, sa kabila ng lahat. Kanina, predictable pero unpredictable. Pero ito, mystery, unknown. Kasi parehas may gustong i-prove, baka may ilabas na parehas na bago. Na hindi pa natin nakikita. So, yun. 5th match, pare. Tsaka isa pa, parehas maselan din sa rhyming yung dalawa na yun, ha? Bukod sa hari. Na tugma na... Paano biglang mag-holo ganun din si... Yun nga eh. Tapos pinang-map niya ganun eh, di ba? Oo. Ito lang pala eh, parang gumanon. Paano kung ganun? Yari, Di ba? Tapos paano kung si Patrick nangumpal? Si Invictus. Kakaiba eh, parang Pero tangin na. ito maganda sa usapan natin, tol. Ngayon. Hindi natin pinag-usapan to. Oo naman. Bigla na punta tayo sa predictions. Di ba? Hindi man predictions ay pagsilip. Pagsilip lang, parang... Kumbaga, hindi mo na rin alam kung ano yung pwede nilang gawin. Para sa akin, syempre, kaibigan ko si Invictus. Invictus yung joke lang, hindi na, walang prediction dito. Pero para sa akin, classic tong laban na to. Para sa akin, classic to. Hindi, kung titignan mo, isa sila sa parang nakakuha ng hate comments nung nirelease yung lineup eh. Parang, parehas tinalo ni Katana, parehas ngayong nilista natin yung mga nila, abilities at saka mga traits nila, bigla mo makikita, mamaya. Hindi mo malaman paano pag nagpatawa si Invic.
na bagong style. Pwede, di ba? Yung baga, Hindi, tsaka hindi nila... technical na patawa, tapos Hindi, kupal. tsaka ganun si Patrick, kumbaga ganun siya kaseryoso sa art niya. Pero iba rin ang humor ng isang Patrick, ng isang Invictus. Kumbaga. Nakakatawa siya kapag off-cam. So, yun, pare. Next, fifth match. Fifth match. Akata Jonas. Nobody see it coming. Parang gano'n. Ang si Akata, ang dapat kalaban niya, alam ko Sino ba dapat kalaban ni Akata? Pero meron akong mga nakikitang comments at mga hingi ng mga solid fan din. Gusto daw nila EJ makita. Akata. Oo, makita ang EJ Power at Akata. Onting tulak nyo pa hanggang sa magkabad tripan na yung dalawa. Hindi pa namin inaano yun kasi nga, gusto namin makakreate ng mga possibilities. Mga bagong possibilities. Tsaka ang ganda nito. Mamaya kasi bigla Jonas Akata, men, kumbaga parehas rin eh. Tsaka, yun nga, kumbaga parehas silang gumawa rin ng pangalan nila na talagang ginapang nila yung pangalan nila na maging, di ba? Sa Ngayon, totoo lang. Ngayon, Akata Jonas, bakit siya malakas? Given na malakas lagi ang laban ni Akata kapag kalaban, 3GS. Ang ganda yan ha, hindi ko masyado nasilip yung ano na yan ha, yung side na yan. Oo nga no, dahil sabagay saksi ka rin sa ano eh. Akata Poison, Mhm. na kung saan naban si Nico. Oo nga, oo nga. Akata Pistolero, na humakot ng 5 million views kahit nag-choke. Tsaka yung ano, yung coolness ni Akata dun lumabas na si Pistolero maging sa review, sa post-review, sinabi niya na wala, sobrang Nahirap cool ni Akata, parang paano Kasi niya daling sarili niya sa stage. Si Nico, si Akata, gusto ko siyang mag-transform ulit sa, alam mo yun, Akata na character assassination at the same time baliw. Kailangan niya na may ilabas. Na-miss niya rin. Hindi sa totoo na kailangan niya na may Oo, ilabas kasi si Nico mababaliw na ulit. yun eh. Mababaliw na yun eh. Kasi kapag masyado pang nagpanggap yan, puta, mababaliw na yun. Kaya kailangan niya nang maging crazy. At kung tutuusin, men, lyrical si Nico. Pagdating sa wordplay, hindi naman, ano yan eh. Kumbaga, Totoo. Kung alam niya lang din talaga. unorthodox yung style ng paglaro niya. Oo. Pero hindi siya pabaya pagdating sa lyrical, aspect. Tsaka yung mga panahon pa lang na yung panahon pa lang na, hindi ko rin naman siya, sinabi ko sa'yo, may shit din ako sa kanya dati as a fan, kung ano yung mga pinagagawa niya. Pero, hindi ko may tatanggi na dahil ganito yung flavor ko rin. Yung Nico pa lang na, di ba? Kung yung Nico pa lang, yung content na ginagawa niya na hindi din talaga maintindihan kung gagamitin niya ngayon yun, magiging effective na yun eh. Dahil iba na mag-isip yung tao eh. At saka, tinapat ko si Nico kay Jonas. Bukod sa 3GS, tulad na sinabi mo, si Pistolero, nahirapan basagin si Akata kasi nga, cool. Oo. Paano kung kulitis yung kalaban niya na 3GS? Yung hindi siya matatakot na baka personalin siya. Oo. Paano mo kukupalin yung kupal natural? Yun nga. Ngayon, kung ano yung mga attributes na pareha sila, kupal, theatrics, yan. delivery, all around, charisma, market, milk it dry at milk it man, milky man. Ay, ang ganda nun. Ang ganda nun. Oo nga, no. Tama, milk it dry at Titignan milky mo, man. pare. At malayo sa direksyon ni Akatang lumabang kay Poison kasi si Jonas, hindi naman siya ganun. Ngayon, Tsaka ito ngayon, pinahirapan ko si Nico para dyan, parang tangina, paano yan? Okay yun, okay, napakaganda nun. Tsaka ito parehas na yung kuya na meron na rin, hindi na lang para sa sarili, kumbaga para sa mga sumusunod. Yup. Sa mga susunod na kumbaga makita natin paano magbigay ng payo ng magsalita si Akata at magbigay rin ng opinion o suporta si Jonas sa mga bago. Kita mo? So, napakaganda ang nito.
saludo kay Jonas na kahit, isang beses ko lang siyang kinausap, then go. Ganun siya ka, kumbaga, wala siyang paki kahit sino kalaban. Sino ba yan? Kasi, ang utang na loob ko kay Jonas nun, nung time na hindi ko namang, siya yung nag-connect sa akin sa PSP. Hindi rin naman siya tauhan doon. Kumbaga, naghanap lang din ng artist na kung kanino papadaanin na parang gusto ko sana si Lanceta siguro ganun. Kumbaga, maayos yung pagkasabi sa akin ni Jonas at habang buhay kong yun. At umuo ka. Umuo ako habang buhay kong utang na loob yun. Somehow return favor din to. Yeah. Okay. Piling-pili lang yung mga tinanong ko, men. Yung mga inimbita ko. So, ngayon, gusto kong pahirapan si Nico to the point na kailangan mong mabutasan si Jonas ng panibago. Kasi, kapag tinerapi session mo yan, tas kinupal-kupal ka, putang ina kawawa ka, bro. Di ba? Nakikita ko na. Itong matchup na to is ang main purpose nito is pag nag-flow yan si Jonas. Tapos nag-flow si Nico na offbeat, patay tayong lahat, men. Patay tayo talaga. Tapos biglang nag-therapy, nagmaskara si Jonas, shit! Ay, pwede mangyari nga. Tandaan nyo, Kasi, tandaan natin, huwag natin kakalimutan, exclusive. Man. Ilang tao lang yung makakanood. Para sa akin, ang main purpose ng battle na to is to cater entertainment. Who's who. Diba? Entertainment. Pero who's who lang. Nakataya to, man, kung sino yung pinakamalapit na gatasero, di ba? Ang ina. Ngayon, nakikita ko na kung gaano kalala yung battle na to, men. Hindi ko alam kung anong way sila magsasalpukan, pero... Tsaka ito pa. Pares mainstream yan, pares nag-artista na yung dalawa na yan. Parehas, alam ko sila ang pinakamalaking followers sa lineup na to. Silang dalawa. Okay. At let's go. Titignan natin kung anong klaseng 3GS versus Alma Letra na naman to. Tsaka celebrity status na to. Tsaka matured matured version ng mga may kwento mula sa parehas na panig ng isa't isa. At tandaan nyo, lahat ng umuo sa lineup na to is dahil gustong walang kompromiso. So, yung Jonas na walang kompromiso, hindi natin alam kung mag-flow ng halimaw. Tulad ng mga kung babalikan nyo paano namin nire-review yung battle. Iba ang Jonas talaga. Malakas siya magpatawa o humor talagang hindi matatawaran, pero yung mga kaya niyang gawin na minsan hindi niya ginagawa, pero pag ginawa niya, yan si Jonas talaga. Patay. Habang si Akata, nakikita nyo kung gaano ka ma-impluensyang tao, gaano ka-impluensya ang kanyang opinion, diba? Gaano ka-impluensya na kapag sumakain ka sa kanya, anong pwedeng mangyari, o anong kaya niyang palabasin na obvious naman. Dito sa battle na to, ayoko mga ako na walang mababanggit, pero feeling ko naman dito talagang maglilitawan yung tira dito, tira sa ibang liga sa battle na to, pare. Pero siguro dahil sa pagkakakilala natin sa dalawa, wala na shit. Ayaw tama ka rin sa part na pare, yung para namang aanuhan mo yung freedom of speech nila. Kasi ito yan, men. Ito as a fan ulit kapag meron kang binigyan na konting lalo sa dalawa na to, iibayin natin yung silang dalawa kumpara sa iba. Parang binawala mong maging Jonas si Jonas at maging Akata si Akata eh. Yup. Hindi na to konektado sa kung sinong babanggitin nila eh. O paano nila babanggitin eh. At tungkol saan ang babanggitin nila. Yup. Kung hindi, sa kanila nang galing to. Yup. So, hindi pwedeng, nagigits mo. Yun yung problema. Kumbaga, parang sinabi mong Lanceta, sige, laban tayo, pero bawal ka mag-holo. Parang ganun eh. Diba? So, dito, wag tayo masyadong purista, guys. Kung expect na lang din natin na may mga stray bullets. Talagang pew-pew. Pero ito talagang, masabi nating market, entertainment, pang cater sa ating mga entertainment enthusiast. Isipin mo to. Mood sa art at skills. Isipin mo to. Dahil
inimagine natin kung anong itsura nila kapag harap-harapan sa stage. Isipin mo, nagsusumpatan na sila, men. Shit. Yung mainit na talaga. Ba't kami buhay pa rin? Shit. Ba't kami nandun pa rin at wala pa rin reklamo? Yung mga ganun. Shit. Walang ako. Mga ganun si Nico. Nagmaskara si Nico, tas nakaganon yung mukha ni Jonas. Putang ina. Hindi mo na alam kung paano magre-react, di ba? Shit. Doon pa lang, alam mo na, kumbaga, electrifying. Nakikita mo yung diversity ng Ganda nga. ng line-up, man. Hindi siya random eh. Tsaka yung pagkakasunod-sunod, props doon. Damn. Then next, Next. the Main event. Main event. And the main event of this evening. EJ Power versus Badang. Shit! Ito, isa sa pinaka, pwede nating, kailangan ipaliwanag, kailangan tanungin, questionin. Bakit? Bakit? Bukod sa, ang tanging platform lang na makikita si Badang at tulad namin is dito. Or sa iba, na hindi labas sa flip top ka or connected sa flip top. Tsaka Isa si Badang sa most controversial. Mismo. Isa si Badang sa pinatigil na hindi pa rin matigil. Isa si Badang sa sabihin mo na lahat ng dugyot sa kanya, pakyo kayo. Kumbaga, parang siya ang may pinakamatigas na mukha, may matibay na loob, makapal na balat. Parang, totoo men, para siya si Deadpool. kumbaga, Durugin mo siya ng durugin, no? Parang hindi pa siya ulit. nakita mo na ba siyang mauga? Di pa, di ba? Kahit kay Looney, hindi siya mauga-uga eh. Bakit ngayon, no? Parang, namila pag-usapan din kami ganyan, pero iba, parang special talaga si Kuya Darwin. O si Badang. Ito, lagay na natin si Badang. Okay. Anong concern ng mga tao? Bakit siya ang Main event? main event na parang, Bakit, ako magbabayad? bakit nandiyan pa siya? Bakit ako magbabayad Ito ng pa, ito mga comments, mga napansin ko. Paano magiging class tong liga na to, ang nandiyan agad, main event pa, ganito. May hindi sila nakikita, pre. Ito na. Ito. EJ Power. Ano ang karakter niya ngayon? Most Pinakakupal! Most, unfiltered mouth. Anong sabi ni Badang sa kiniklaim niya sa kanta niya? Kupal ka, Badang. Tarantado ka, Badang. Pero astig ka, Badang. So, ito ay pagbabangga ng isang unseen force at saka immovable force. Parang, ito yun eh. O sige, ito ang may pinakamatigas na balat. Okay. At ikaw, EJ, ang pinakabarubal ngayon sa era na to. Ngayon, Ito ba? mauuga mo ba si Badang? Yun. Mauuga mo Ikaw ba? na may pinaka mapang-uga na pyesa. Ikaw at na may ba ang first time? pinaka may pang-uga na kakayahan laban sa may pinaka hindi nauuga na katayuan na pagtingin sa buhay sa kabila Na ng lahat. hindi napipikon kahit anong sabihin mo? Di ba? Na parang Kaya mo bang pikunin yan? At the same time, dahil kilala kang dark humor EJ, kaya mo bang tanggapin kapag ginawa sa'yo yan, di ba? Di ba? Hindi, yun yung di nakikita ng fan, men. Nandito tayo, gagawa tayo, dito kayo makakakita ng himala. Kasi kung skill gap, oo. Napaka miles ahead, pare. Pero, bakit nakasabay si Badang kay Looney sa mismong Cebu? Bakit nakasabay si Badang kay Apex sa B-side? Bakit nakasabay Bakit napatay ni Badang si Rapido? Bakit nakasabay siya sa Prime Romano? Ang pinaka sinasabi ko dyan is, kahit gaano kalakas ang kalaban, pag siya nagpakita lang ng glimpse, yung tao binibili yun. mismo. Ngayon, paano kung nagkupal si EJ? Sinabi na lahat ng darkest shit.
At nung turn na ni Badang, inamin ni Badang. Inamin niya na lang, no? Oh, Inamin niya na lang, no? ano pang sense, di ba? Tangina. Ngayon, second round ni EJ, kung sakaling ganun na naman siya, pwedeng mabaliwala yun. Shit. Di ba? Oh, At the same time, eto pa, ano ang mga, na ine-expect ng tao na paano kung si EJ pumitik at kilala natin si EJ at sinabi niyang, hindi, gusto ko eto na yung magpapahinto ay Badang mag-rap. ayun yung challenge. May ganong karakter si EJ, kilala natin yun. Ayun ang challenge. Meron siyang ganon na pag sinabi, hindi, gusto ko sana Ayun yung challenge. i-destroy ang kanyang karera. Ganun. Itong Badang na ayaw pa huminto, kapag hindi mo na pahinto, talo ka, Jay. Kaya, kumbaga, ito na yun eh. Badang na may bit-bit na libo-libong issue mula sa Republic, sa Pag-artista. Slykin, Manny Pacquiao, kain tayo, mga failed Itbulaga. lives, Itbulaga, Lito Kamo. Men! Itatapat sa pinakakupal. Nakita mo kung paano bumuo ng isang nuclear fusion? Hindi siya one-sided, man. Totoo naman. Napakadaling i-flip ng laro. Tsaka pares, ito, hindi nasisilip ng karamihan. Pares may rap skills yan. Yeah! Parehas malakas yung karisma. Pares may rap skills, pares malakas yung karisma. Parehas malakas yung may conviction. Parehas Malakas yung aura. aura. Nasa aura ba lang tayo, men? Dun pa lang, men. Pag nabaliw si Tito B, at Tsaka ito, X na ba o hindi ba? Siyang ex-convict versus soldier. Utang ina, di ba? Ang dami, bro, di ba? Parang ayoko nang magsalita kasi baka may masagasaan silang linya, eh. Ang magiging gitna niyan ay magkaiba ang gobyerno. Pwede nilang silipin to. Ito, makulit. Bilang isang nag-a-analyze, pwede nilang talakayin yan. Na ano ang Pinagkaiba. meron o differentiation ng magkaibang gobyerno ng magkaibang bansa. Third world country at saka first world country sa pananaw ng isang dating nakulong at sa pananaw ng isang tagapagpatupad ng diba? batas. Nakikita mo, men, ang daming pwede, di ba? Shit. Yung, ito pa lang, yung facing ng slow face ni EJ, sa rapid fire ni Badang. Talaga. Yung nanay mo, dun sa may Amerika, yung mga ganun pa lang, putang ina, feeling ko, ito yung battle na magkakapikunan talaga. Pero, syempre, hindi natin nahayaan. Hindi natin rin... Ang battle rap fan, dapat, since the beginning ng mga karir ng idol natin, nakikita nyo yung mga potential nila. Hindi mo pwedeng sabihin na sobrang hype ni EJ ngayon, tapos sasabihin mong pinapatay si Badang. Hindi mo pwede sabihin ganun eh. Kasi kung totoo kang hip-hop enthusiast at battle rap fan since the beginning, pare, nakikita mo kung bakit sila pinagbangga. May mga tao... Sila mo most kupal sa panahon ngayon, pero nilaban mo sa kupal na may record. Yung kakupalan niya on cam. Yeah. Na hindi man sa At battle. nakagawa na siya ng kakupalan talaga, hindi lang salita. At marami na siyang kinupal na tao. Di, tsaka ito, isa pa dun, men. Isipin mo, pareha sila may bayag. Yung mga pinaka-tinitingala ng mga tao, mga pinaka-sinasanto sa madaling salita ng mga tao, parehas nilang kayang atakihin yun. Damn! Parehas nilang inatake na yun. Parehas na nilang personal na nagkaroon ng hidwaan doon. Kumbaga, politika pa lang, parehas silang bumuboses. di ba? Totoo. Kung paano magbangga yung politika nila. Yan nga eh. Di ba? Ang daming... Yun yung di nakikita ng tao. Hindi na naman siya basta sa kung sino sikat ngayon eh.
Mismo. At the same time, ito ay fan service. Yun pa, At hindi natin bakit? matatanggi. Anong parehas nila? Parehas silang kupal. At ano ang humor ng Pinoy? Mm. Kupal! Kupal. Pinoy mentality, yan ang perfect example. Okay. Ang nakaangat sa buhay na kupal at isang nasa alam mo yun? Itong isa pa sa pinaka-importante. Oy. Banggitin dyan. Oy, Man. ito. Sige. Nag-draft bilang sundalo ng US Okay. versus Pinoy na lumalaban ng pata sa buhay. Diba? Okay. Nagkaroon ng sariling negosyo. Yun, ang dami, men. Okay. Sa kabila ng lahat ng nangyari. No? Tsaka ito, bago natin tapusin, men. EJ Power Badang. EJ Power na nasa pinaka kung usapan ay dark, na may lagi pa rin gustong i-dark pa. Habang Badang sa kabila ng lahat, sa gaano katagal at gaano karaming pangyayaring nangyari, may gusto pa rin patunayan bilang siya si Badang. Yan yung nakita na natin, di ba pare? Ngayon, ang tanong, sa 1.5 na general ad na hindi rin naman malayo sa SVIP pare. Okay. Sulit ba siya? I guess. Pag sinabi mong hindi, disrespect kay Arik dahil si Arik ang nagpalaki sa mga yan. At ngayong top tier na sila, sa mga nagko-comment ng bad sa lineup, nilalait nyo si Cripley, si J Black, si EJ, si Lipcram, si Invictus, si Jonas, Ako, na nagpasaya sa inyo sa buong taon. Hindi ko nasisilip kung paano nila nasisilip at hindi na rin para husgahan sila kung gano'n yung nakikita nila. Siguro ngayon, sapat na pag-usapan natin, ano ang imbitahan natin sila, pare? Hindi, ito yun. Last, na lang, disclaimer. Okay. Kung namamahalan kayo sa 1.5 na ang gagawin lang ay magiging totoo, real shit from the roots, Okay. tapos sumuporta kayo sa PSP na 1.5 din, I don't know what the fuck is true hip-hop head. Diba? Yun lang yun. Kumbaga, Tsaka para sa akin ito first event nagkaroon tayo ng alam mo yan, nagkaroon tayo ng negotiation at parang nagkaanuhan tayo. Gusto ko lang sabihin sa Itol, alam mo bakit? Kasi gusto ko rin talagang nandito ako eh. Lalo first event to, men. Yun isa sa pinakainahan ko sa'yo. Aabangan nyo si YG First yan event. bilang commentator natin sa Shit. pay-per-view. And sa isang segment, siya ay kabilang dun. So, Kaya nga, bilang bukod pa dun man eh. Kumbaga, pinaka-pinapoint out ko doon sa napag-usapan natin na 1.5 o SVIP, first event is parang, alam mo yun, ako at ang ibang fan, alam nyo yan, hindi kayo dapat mawala, men. Iba to. Kumbaga, ngayon nakita na nila yung settings, yung floor plan, yung magiging takbo, papalampasin mo pa ba na yung truest form ng mga idol mo sa isang controlled environment ay makikita mo. At the same time, merong belongingness, yun nga, meron tayong app, merong pay-per-view, belongingness na pwede mong sabihin doon yung para sa'yo, sinong panalo, ganyan, sinong gusto mong makita sa susunod, ano ang experience sa first event. yeah. Diba? Pare, ang sa akin lang, Okay. kumbaga kung handa yung mga dating fans na sumuporta sa scammer, sa money laundering scheme, why not sa isang malinis na pamamalakad? Why question that shit? Kumbaga sa akin, kung feeling nyo masyadong mahal para sa phase 1, hindi pa kasama doon yung phase 2. So hindi pa namin pwede isabihin, at pare sa phase 1 pa lang at sa background ng liga, sumabot na tayo ng 2 hours, magto 2 hours. Yung phase 2 ang dapat nyong abangan. At hindi lang ba phase, ano to? Phase 1 at phase 2. Kumbaga yung phase... Yung palang yung tinatalakay, tatalakayin. Yes. Kumbaga, another
thing na dapat abangan. Mm. Hindi siya pangkaraniwang rap battle. Ibang flavor to at Sigur- hindi siya magiging kalaban ng kahit anong liga dahil Okay. ibang platform to at walang ikukulong dito, guys. Okay. Safe. At para sa siguro sa mga gustong makasubaybay talaga ng kung ano ba sinasabi nitong dalawa na to o ano man. Siguro mas maintindihan nyo kung i-check nyo yung mga mismong sites at yung mismong app, Yup. yung mismong page, yung mismong YouTube account ng Accents Battle League. Okay. Nang malaman nyo kung ano ang kanilang mission, vision, goal. Eto pa, isa akong fan. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Paano ba? Paano rin may iwasan yan? Mhm. Kasi isa akong fan, biglang may nag-message sa akin, dahil nag-comment ako, paano po bumili ng ticket? May nag-message sa akin, dito na lang mas mura. Anong bigyan natin sila ng babala na, Lalagay natin ng tickets hanggat available pa kasi mauubos na ang early bird ticket. at yung site na kung saan pwede lang bumili o sa ano man. Yon, lalagay natin yung link dyan sa Okay. baba and bilang bilang bahagi nitong liga na to, hindi sa akin to. Hindi. Sa community to. Okay. Kasi lahat tayo nagmamatter, dadating ang panahon, kakailanganin namin ng opinion nyo, ng suggestion nyo, Yup. ng suporta nyo mismo. So masasabi mo na yung sinasabi natin sa Isarap na hindi to tungkol sa ating dalawa, kundi Hindi. tungkol sa atin lahat. Ganon din to. Yeah. Kumbaga tayo ang The Accents Battle League, Yeah. tayo ang Isarap, Yeah, tayo. we're gonna preserve the culture. Okay yan, gusto ko yan. So yun guys, sa mga may tanong pa, free mag-message sa page ng Accents Battle League. At para sa mga baluti na sobrang ganda ng quality, Yup. rumekta kayo sa Accents, clothing ba? Accents, basta lalagay na lang namin lahat dyan guys. And Tsaka check yung kapit. Puta, solid yung kapit dun, bro. Legit. so yun, mga guys, kita-kits tayo sa susunod na episode ng Isarap. Hindi. Mala-impactong critics. God bless.